Good day everyone! Welcome po sa ating channel. Ito po, nakikita niyo po, ayan, ang ating mga silver coin na bagong dating. Medyo madami-dami rin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. At ito pa. Sarap pakinggan. Yan po ang tunog ng silver. Ano po? 11, 15, 20, 24 pieces, no? 24 pieces po. Mga common year po yan, 1907, 1908, 1909. Ito, 1907. This one is 1908. 1908. Halo-halo po yan. Kuha tayo na isa. Yan, 1908. Ayan, 1908. 1908. Buo pa star nito, maganda pa detalye nito, no? Pag-uusapan natin po ngayon magkano na ba ang value nito, ang melt value, ang ganyang good condition, fine condition, at mga graded na, no po. So, syempre, para may idea po kayo, ang USPI po ay coins po natin to ng early 19th century, no. Ang kauna-una nito ay 1903, which is meron din tayo graded hanggang 1912 yung 1 peso. Ito pong 1908 na to, ang tinatawag na small type coin na silver, 80% silver and 20% copper. So may bigat siya na 20 grams, kung 80%, 16 grams. Pag-usapan natin ngayon ay magkano na ba ang melt value mo nito? Melt value po nito, no? So dahil may 16 grams to na silver, pero 20 grams po to, no? Dahil 80% is silver, 16 grams lang, no? 58 pesos and 27 ngayon ang per gram. So, ta-times natin si 16, 58.27 times 16, 932. Opo, 932 ang melt value niya, no? Sa mga magagandang kondisyon, minsan 1,100, 1,200, depende po, no? Depende. Pero kasi pag sinabing melt value, pag sinabing ganito, melt value, hindi mo naman siya mabebenta ng 900. Kasi syempre, yung bibili, gagastos ng pamasahe, ipapatunaw pa yan. Kahit papano, kailangan meron siyang ROI o kahit papano, return of investment or konting kita. So, kadalasan, binibili ito ngayon, naglalaro sa 800, no? Opo, 800. 750 to 800. Ang bili, maramihan. Opo, sa mga gantong kondisyon. Pero yung mga damage na, minsan, pamurahan na lang po yun. So, kung nabili ng middleman o ng mga hunter na 800 pesos, pinapasa na po yan sa mga kolektor or sa mga reseller. Ngayon, nabebenta nila yan 900 to 1,000. Ganun po talaga. Ano po, kasi hindi madali ding maganap nito. Then sa panahon ngayon, madami na rin ang nagkalat na peke. Opo, may mga ganito na galing sa ibang bansa, hindi na lang natin babanggitin, na hindi na siya silver, na dinadaya na siya. Opo, mapapansin nyo, yung ibon niya, no, mukhang sisiw to. Yan ang titignan nyo mabuti. Tapos eto, yung gilid niya. Minsan yung year. Opo, may tinatawag na fake coin or copy coin. Then yung year naman, original yung coin, pero yung year binabago. Opo, tulad minsan na 1908. Ginagawa nila 1903 yan. Opo, ganyan sila kahuhusay. So, yan ang mga coins. So, halimbawa, may ganito kayo, gusto nyo ibenta, message lang po ako, no? Kung per pieces po, no? Per pieces ang bilhin natin, titingnan natin sa kondisyon. Opo. Pero naman talaga, magagandang kondisyon, kagaya na ito, no? Ito, no? Maganda yan, 1909, no? Yun nga lang, ayun, kikita nyo, no? May gas-gas. Pero ang ganda sana, kompleto. No? Yan. Ito, unclean siya, pero ang ganda niya, no? Yung detalye niya, buo yung pakpak. Yan, tanggalin natin sa lagayan ng coin para mas makita niyo. Ayan. Mas mainam na wag linisin, no? Po, kasi nadadamage yung coin, nawawala yung luster, nawawala yung kinang. Yan. Yan yung mga ganito. Clean kasi yan, clean. Makikita naman namin agad kung clean.
So, ayan guys, no? Hindi lang ito yung binibili natin. Basta any coin na 1945 pababa, binibili po natin yan, no? Binibili po natin. May tinatawag tayo naman na assorted coin. Ano yung assorted coin? Year 1945, pababa, yung 50 cents, 20 cents, at 10 cents, no? Yung tatlo lang po yan, no? Yun lang po yung assorted na tinatawag natin, yung tatlo na yan. Binibili po natin yan per peso, no? Per piso, per peso or per piso kung tinatawag. Yung per piso na yan, sa ngayon, na naglalaro yan, kahit anong klase yan, mixed condition, 650 pesos. Opo, 650 pesos. Marami yan, pero syempre, kung konti lang, mas mababa pa kasi yung shipping fee. Kaya gano'n. Paano mo nalaman kung silver? Unang-una, dapat tinan mo yung detalye, tinan mo yung coin. Kung wala kang magnet na dala-dala, tinan mo na lang yung detalye o send ka muna ng picture. Wag nyo i-acid test, masisira yung coin. Okay, yung tunog oh. Yung tunog pa lang, alam mo pa lang. Pero isa sa mga the best, i-magnet. Pero may mga coin talaga na galing sa ibang bansa, yung mga copy coin. Ang gagaling, hindi na, non-magnetic na rin siya kung tinatawag. Kuwang-kuwa na rin talaga siya. So, ayan guys, no? Ito, no? Ito yung ating mga 1 peso. So, nagtatanong naman kung ano yung itsura ng ating assorted. Kukuha tayo ng sample. Ito naman yung mga assorted natin. Ayan, yung 20 centavos. Papansin niyo 1945 pababa yan. Opo. So, may 10 centavos, ganyan din. 50 centavos, ganyan din. No? Yan yung tinatawag na assorted. So, yan. Mga magagandang condition kasi yan. Kaya nilagay ko na sa card holder. No? Yan, ang gaganda. Talagang may luster pa. Meron tayo na ito, mga UNC. Nakatago lang. Ayan, guys. Yan ang ating mga assorted coin. Silver po ito, no? Silver. Ito naman, yung Commonwealth coin na tinatawag, 75% lang ay silver niyan. Kaya baka magtataka kayo, bakit mas mababa yung halaga niyan? Opo. Kasi yung kanyang pagka-silver, 75% lang yung composition niya. Then yung copper niya is 25%. Kaya mas mababa po talaga yung halaga. Opo. Unlike dito sa USPI na small type, meron din kasi yung big type, yung 1903. Yung 1903, 05, 06 yan. Yung 1906, bumibili tayo pero mahaba-habang pagdidebate yan. Kasi madami nagkalat na fake yan. At bihirang-bihira ka na. Totoo yan, isang piraso nun. 5 digits, minsan 10,000, 20,000, 30,000, and depende pa sa kondisyon. Kung pinaka-rare yan, minsan 100,000 pa. No? So, yung mga 1906. Pero nagkalat po ang fake niyan kasi nga ganun kamamahal. Ano, yung 1903, may graded tayo. Papakita ko naman sa inyo yung mga graded. Ayan, ito yung graded natin. 1903, AU55. Ito ay NGC. Ayan. Pag once na nag-gradean na, mapapansin niyo no? Hindi siya, akala nyo, hindi siya ganong kakina. Pero unclean kasi siya at maganda yung detalye niya. Kaya EU siya. 1903 yan. Compare naman dito sa PCGS graded to, pero hindi 1903 to. Kamali tayo ng dampot. Ito, 1903 din, AU55. Ito, parang undergrade to Undergrade, Kasi, ang ganda niya Ganda niyan. Pero, pansinin nyo, no, AU55 lang siya. Mas maigpit kasi si PCGS daw. Yun ang sabi nila, no? Pero yung mga collector na mga mas gusto nila talaga is NGC. Baka pag ito pina-NGC ko to, baka mas mataas pa ang grade nito. Ang catalog value nito, hindi ko na sure Yung likong parang hindi naman siya bababa ng $200 each. Parang 250 to 275 ang isa.
So, ayan guys, sa mga may gusto dyan at saka meron gusto ibenta, i-message nyo lang ako, comment lang kayo. Then ang aking FB page ay Pinoy Collector, no? Kapangalan ng YouTube channel natin, i-message nyo lang ako. Ayan guys, thank you everyone and God bless.